Tatanungin muna kita, may natatandaan ka ba na kaaway ng tatay mo dito sa lugar niyo? Wala po. Sigurado ka? Kasi may nag-message sa amin kahapon na nakita ka daw niya. Alam mo ba, napakalalaswa nung sinend niya sa akin? Sabi niya sa akin, Marcos, parang mas gumaganda si Ninya ngayon ah. Parang pag nakita ko yan si Ninya madali kong mauutuyan, parang ganun. Kapag na-identify natin kung sino ito pwedeng sampa ng kaso. Mag-ingat po kayo sa ganyan yung gawain kasi baka sasampahan po namin kayo ng kaso. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Okay, magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin Facebook at sa ating YouTube channel. Muli nagpapasalamat ang team namin sa patuloy na suporta dahil sa Facebook page natin noong nakaraan ay sunod-sunod yung naging million views natin sa lahat ng upload natin. Kaya thank you sa suportang ibinigay ng mga followers natin sa Facebook. At syempre yung mga followers natin sa Facebook, mag-subscribe na rin kayo sa YouTube. At yung mga nasa YouTube naman, sundan nyo na rin kami sa Facebook para nang sa ganun ay sulit yung suporta na binibigay sa amin. Okay, ngayong araw ang team namin nandito kalahati Ninya matapos yung naging lakad namin kahapon. Ay may kinakailangan kaming pag-usapan natin niya ngayong araw kaya sumadya kami kahit na kanina yung panahon sobrang ulan talaga. Pero sa awa ng Diyos wala naman na ngayon. Kaya yun, diretso na tayo dun kalahati Ninya. Then ngayong araw dapat alis kami papuntang Cebu pero hindi muna kami tumuloy dahil nga din sa mga may kailangan pa kasi kasuhin. Kaya tara, kasama ang team, bisita tayo kay Ate Ninya. Tara. Diyan na kaya sila ate ano? Uy, parang akala ko nagpagawa sila ng ano, ng bagong pintuan, hindi pala. Saan dito sila Ate Ninya? Dito, bukas yung pintuan nila eh. Sila Ate Isil yata ang wala. Ulan guys oh, kakatigil lang oh. Basta pa yung mga ano, puno. Oh, grabing kalat dito. Anong nangyari? Ba't ang kalat? Ako'y nag-aral po. Nag-aral ka ngayon? Galing ah. Bagong alis lang. Sino gumawa nito? Sino gumawa nito Merry Christmas? Hindi niyo po. Tapos po yung picture si Ma'am. Si Ma'am mo ang gumawa ng picture? Bait naman ang picture mo oh. Nagawa ng picture nila Ate Ninya. Pinicturean kayo. Tapos ipinrint niya. Etong lettering, sino gumawa? Si Ninyo po. Mali ang spelling. Christmas. Bakit Christmas yan? Mali ang spelling. Nasaan yung mga anak mo ngayon, Ate Ninya? Parehas, pati yung maliit? Yung babae? Kuya Aris po naghatid. Nandyan sila ngayon, sila Kuya Aris. Kasama po yung si Kuya Balot. Umalis. Opo. Ako, kakausapin ko sana eh. Okay, sige, di bali. Antayin natin mamaya. Malay naman natin dumating maya-maya. Okay. So, Ate Ninya, dapat ngayon, nasa Cebu na kami. Dahil Pitsa 15 ngayon, di ba? Opo. Pitsa 15 ngayon. 15 ngayon, di ba? Okay. Anong araw ba ngayon? Sige nga kung alam mo. Lunes. Lunes. Tama ba? Tama mo si Ate Ninya? Lunes ngayon? Okay, so start ng pag-school ni Ate Ninya ngayong araw kasi Monday. Kumusta naman muna bago kita kausapin dun sa sa pakay ko ngayon. Kamusta naman ang pagtuturo ni Ma'am? Ayos naman po. Ngayong araw ba anong natutunan ni Ate Ninya? Marami ho. Sigurado? Nababasa ko naman ho. Madami na ho ako nababasa. Wow, congratulations kay Ate Ninya dahil kumbaga ay nagle-level up na yung Ninya na dati nating kilala na walang, sabi nga niya, wala siyang alam basahin, hindi magkwenta, hindi niya alam. Kailan ka daw magpuproceed dun sa pagkikwenta naman? Hindi ko lang po alam. Kailan ka naman daw magkikwenta? Ngayon, nasa ang ka pa lang, pagbabasa. Nasa pagbabasa ka ngayon. Okay. Yan mo, utay-utay lang Ate Ninya, matututunan mo yung lahat. Basta galingan mo lang sa pag-aaral mo. Ha? Sulitin mo yung dadalawang oras sa bawat araw. Huwag mo sasayangin, ha? Okay, ano naman masasabi mo sa nagtuturo sa'yo? Salamat po.
Dahil Natututo po ako. natututo. Kahit ako, nagpapasalamat ako sa pagtitiyaga ng nagtuturo kay Ninya. Kasi, ang usapan, si Ninya yung pupunta doon. Bakit nabago siya yung pupunta dito? Gusto lang po dito para po tahimik. Tahimik. Oo, kasi, guys, ang usapan nga, ganoon si Ate Ninya ang pupunta dito. So, nagulat ako nung sabi natin niya, dito sila nag-aaral. So, natuwa din ako kasi parang pabor din naman kay Ate Ninya na dito, kasi unang-una, may baby kasi siya. Kung maglalakad si Ate Ninya papunta doon, medyo hassle din para sa kanya. So, good news yun na dito na siya tinuturuan. No? So, guys, ngayon, itong lahat ng napapanood natin kay Ate Ninya, ito ay, kumbaga, panibagong ano na to. Diba? Simula nung nag-ribbon cutting at lumipat dito, panibagong yugtunan ng buhay ito ni Ate Ninya. Kaya ayun, sisikapin natin na kumbaga ay maalis na lahat ng naging problema sa buhay niya. Hope sa tingin ko naman na kumbaga utay-utay nawawala lahat ng mga kumbaga problema. Pagkatapos nitong matuto si Ate Ninya, kay Ninyo na lang problema natin. Pero kamusta ang anak mo ngayon sa tingin mo? Ano pa? Si Ninyo, kamusta? No, wala na. Hindi pa. Matigas pa rin. Ha? Matigas pa rin ang ulo. Paano bang pagdidisiplina ng isang Ate Ninya kay Ninyo? Katulad po yung isang araw, wala pa ako kayo. Naroon pa sa abroad. Nag-hiring ako talaga. Susubok lamang po ako kung may nagbago. Sa harap TV ko, kung mangunguha pa rin akong pera. Naglagay ako kung 13. Nawala ako ang 10 piso. Tetris po ang iniwan. Bakit? Sinong kumuha? Sininyo. Paano mo nasabing siya? Yung pong babae ko, kakain daw. Sabi ko, doon ka sa kuna, doon ka. Yung pong si Lia po kumain na, naroon pa ho 10. Hindi ho buwaba si Lia hanggang hindi po ubos at panin. Sininyo lang po ang uli-uli. Ibig sabihin mo, hindi pa nakakababa si Leia doon, wala na. Opo. May tanong naman ako sa iyo, Ate Ninya. Eto bang mga anak mo, kapag may mga time ba na humihingi sila sa ng pambili ng tinapay? Opo, sa akin lang po, hindi, sa kanino kasi hindi nagpipipid. Pag hingi, hanggang hapon humihingi. Kaya kung minsan ho nayayamok. Hindi marunong magtipid. Opo. Pero ikaw naman, Ate Ninya, bilang nanay kay Ninyo, kapag ka ba ganyan may hinihingi, binibigyan mo naman. Opo. Katulad po 20. Kung para saan yung 20 kung minsan nanghihingi siya, anong ginagawa niya? Sisiria po. Walang pasok yon, dito lang yon. Opo. Okay, naswerte na ni Ninyo doon. Kung humihingi siya ng 20 pesos at wala namang pasok, bibili lang dito para sa bata. Sabi ko nga po, ngayon iba, 20. Sa'yo nga mamay lilima. Oo nga eh. Kasi guys, kung walang pasok, di ko alam sa panahon ngayon. Pero sa panahon namin nun, may dos ka lang sa maghapon pag walang pasok. Masaya na kami nun. Pero sa panahon ngayon, 20 is para sa akin, isang na yun eh. Malaki-laki na para sa bata yun. Para sa wala naman ikaw gagawin, wala ka naman pasok, di ba? Nandito ka lang naman. So anong gagawin mo sa 20? Makakapag-merienda ka na nun, kahit pa paano, di ba? Lalo mga bata, puro chicherya naman binibili. Bakit nagagawa niya pang manguha? Hindi ko lang po alam. Huwag mong ngatin ha, madumi. Kasi po nasanay po yung nakapening pa ho ang kanyang mamay. Nasanay na Manguha. manguha. Ibig sabihin ko lang, Ate Ninya, kung siya ay nabibigyan mo, bakit siya nangunguha pa? Hindi ko lang po alam sa kanya. Bawat hingi niya ba nabibigyan mo siya? Opo. Buhat naman din ho, nag-uutas ako. Hindi naman po sulod. Ate Ninya, ganito may tatanong ako sa iyo. Isa pa. Kapag po ba nandito kayo, wala kami, paano kayong mag-iina dito sa loob ng bahay? Kayo ba ay nagsisigawan? Minsan po pag po ako talaga naiinis, pag po hindi ko po kaya, punta po ako sa kapitbahay. Niiwan ko po siya, kasama ko po si Lia. Sabi ko, Lia, doon sa iyong lola, doon tayo.
Ang ate ninyo ba, kapag may nagagawang mali si ninyo, paano mo siya pinagsasabihan mo siya? O sinisigawan mo agad? Paano? Nasasabihan ko muna ho. Talaga para pong lampas kabila, lampas doon sa isa. Okay, so ibig sabihin, kaya ako tinatanong kay ate ninyo, ibig sabihin na may problema talaga is yung bata. Kasi kung dinadaan naman natin ninyo sa mabuting pakikipag-usap sa umpisa, and then kung uulit-ulitin na naman pagkalipas lang ng ilang minuto, ilang oras, talagang bilang ina, ay mapipilitan kami sa ng sigawan. Kasi nga, ang bata kapag hindi na nakikinig sa unang sabi, talagang mapupuno ka din. Kaya nga po sabi ko kaninyo, magbago ka talaga, hindi na katulad dating kapisan pa tayo sa mama eh. Oo, kailangan niya magbago kasi iba na yung sitwasyon ng buhay inyo ngayon. Hindi na kagaya nung nandiyan yung tatay niyo. Pero ito bang sininyo napapalo mo ba? Hindi po talaga. Sabi ko nga po sa inyo, alam na po ninyo yun. Hindi mo kayang mamalo. Sinabi niya kasi yung dati, hindi daw niya kayang mamalo kasi kumbaga, yun nga, nung nasaktan nga yung anak niya, nakita naman natin reaction niya. Nagalit sa atin niya kahit na alam niyang, kumbaga, mali din yung nagawa ng bata. Kumbaga, tawag sa amin niya, kinakastigo. Kinakastigo nung tiyuhin kasi hindi nga kaya ng nanay. Pero siya nagalit dun sa taong pumalo sa anak niya. Kasi nga, hindi niya kayang gawin yun eh. Okay. Pero ate niya sa ngayon ba, nagbago ba yung perspective mo? Ibig sabihin ko, nabago ba yung kagustuhan mo na dati mailayo yung anak mo? Ngayon ba nabago yun? Ano po? Nagbago ba sa pakiramdam mo na dati gusto mong ilayo yung anak mo? Ngayon ba nagbago? O ganun pa din? Gusto mo pa rin siyang ilayo? Gusto ko pa rin po ilayo. Kasi po nag-aalala nga po ako dito sa kapitbahay. Bakit sa kapitbahay? Pag po ninyo naglalaro sa kapitbahay, mamaya gira po ko yung magulang dito. May kasalanan daw po ninyo, manuntok, ganyan, magpaiyak bata. Yan yung isang problema dito guys, hindi lang namin din sinasabi sa inyo na may mga parents kasi na pumunta dito kalahati niya, nagrereklamo, natatakot. May mga parents dito guys na natatakot sila para sa mga anak nila. So, ayan kasi yung ano natin yung inaantay natin na na tulong sa atin ng DSWD, hindi pa tuloy tayo makapag neto kung anong pwede natin gawin. Guys, ito yung sinabi ko dati na pwede naman sana natin siyang dalhin sa may nag-message sa amin totally. May gusto makipagtulungan na siya may alam. Kumbaga, sinasabi sa amin na pwede daw namin dalahin doon, may tutulungan nila kami. Yun po ay sa mga madre. Sa tingin nyo guys, kung kayong tatanungin, comment nyo sa baba. Okay po kaya sa atin na dalhin natin pansamantala si ninyo sa mga madre? Tingin mo, niya. Dadalhin natin si ninyo sa mga madre. Opo, okay lang po yung basta po magbago po yung bata. Hindi naman po masakit sa akin lumayo. Ang masakit po sa akin ikulong para po sa tatay. Tama yun. Galing natin ninyo dun. Yung matalinong, opinion guys. Kasi gusto ko po mawala yung ugaling kanyo. Galing. Galing natin ninyo dun. Kasi ang sinasabi niya, mas gugustuhin niyang mapalayo sa ngayon kesa makita niya someday na nakakulong si ninyo. Tama yun. Galing natin ninyo dun. Talagang nag-i-improve yung natin ninyo ngayon. Nag-i-improve yung function ng utak niya. Okay. Sige, since sinabi mo yan natin niya, hihingi ako ng advice sa mga kamag-anak mo. Totally, ikaw naman talaga dapat magde-decide No? Pero gusto ko ay mahingi din yung opinion ng ilan sa mga relatives mo dito. Ngayon din mismo ako sabihin ko sila. Ha? Ano po yung siyempre nag-aaral din doon? Yun ang hindi ko pa sigurado kasi hindi ko pa naitanong yun kung siya'y mag-aaral doon o siya'y maninilbihan sa kumbento. Ha? Hindi ko pa alam. No? Pero ang pag-aaral naman ko, if ever man, nandiyan lang yan. Mas maganda kung magamot muna yung anak mo, bumait, kumbaga. No? Kasi biktima yung anak mo ng papa niyo. Kailangan nating magamot yun. Yung sininyo naman, tama yung sinabi ng mga kamag-anak dito, ang kailangan ninyo is maturuan ng tama at mali. Yun lang naman. Paulit-ulit dapat na isiksik sa bata yung tama at mali. Yun lang naman kailangan din sa bata. Hindi naman siguro kailangan ng
alam mo yun, ng turukan kasi hindi naman siya baliw. Di ba? Ang kailangan lang din sa bata is maturuan ng tamang asal at maipaalam sa kanya kung ano yung mga tama at mali. Kasi nga, yung mali ay tama para sa kanya. Kasi yun yung tinatak ng tatay niya. O bakit? Anong sinasabi mo? Masama ho lasa. Masama, Ubong-ubo talaga po siya. may gamot, wala? Po, sabi nga sa ninyo, inay ang aga mo matulog. Nakatulog ka agad alas 5. Pagod ko lang yun. May ano ba dito? May tingnan parang ang gaan ng anak mo eh. Opo, namait nga po eh. Hindi, takot kasi sa akin to, kaya di ko na kinakarga eh. Ang gaan niya guys. Ang gaan ng anak mo, ilang taon na to? Ilang buwan? 6 po. Magaan siya. Pumayat. Pumayat ano? Opo. Opo, sipon na ho. Busipon. May mabibilang ba dito ng gamot na malapit? Ibang pa ho, tarang kaya tapo. Mamaya maglabas ka, bigyan kita, bibilang mo siya ng gamot ha? Okay. Tinin niya ngayon, mamaya i-sure ko sa kanila kung papayag silang dalhin mo na yung anak mo sa kumbento ha. Siguro ano na rin yun ni Lord siguro, way na niya na din yun para matulungan sa atin niya dun sa gusto niya at saka matulungan din yung bata. Binibigyan niya na tayo siguro ng tao na tutulong sa atin. Okay, and then sige atinin niya, ganito. Kamustahin kita kahapon pag uwi mo? Kamusta pag uwi mo kahapon? Alis naman po. Yung pong may isang si kuya doon, tumulong naman po magtawid sa amin. Nagpasalamat naman po ako sa kanya. May tumulong sa'yo magtawid kahapon? Apa. Malayo naman sila sa amin. Tanda mo yung ano niya, tsura niya. Apa. Yan po lalaki ko doon katulong. Kaya po sa kanya, salamat talaga. Okay. Kasi atin niya ganito. Meron kasi sa amin nag-message kagabi. May natanggap kami kagabing message. May natatandaan ka ba? Tatanungin muna kita. May natatandaan ka ba na kaaway ng tatay mo dito sa lugar niyo? Bakit po? Kung meron ka lang alam. Wala po. Sigurado ka? Opo. O wala ka lang alam? Parang wala nga. Bakit ka? Kasi may nag-message sa amin kahapon na nakita ka daw niya. Alam mo ba napakalalaswa nung sinend niya sa akin? Ano po? Kahapon nakita ka daw niya, sabi niya sa akin. Kahapon talaga? Kahapon, nung pag-uwi mo. Bakit pa? Sabi niya sa akin, Marcos lang din tawag niya sa akin eh. Marcos, parang mas gumaganda si Ninya ngayon ah. Sabi niya ganun. Parang madali ko lang mauuto yan ah. Madali kong makuha kung kukunin. Wala akong narinig talaga yun. Hindi, chinat sa amin. Hindi ko. Sabi niya may atraso pati sa amin yung tatay niyan. Hindi ko po alam kung sino po. Kaya kami dito ate Ninya nagpunta para po ikaw ay sabihan sana na huwag ka muna maglabas-labas dito sa inyo. Ha? Guys, pwede kayo pakita yun sa sa video. I-insert natin yung Ha? Pero yung malalaswang picture hindi na siguro Sige guys, pakita ko sa inyo yung mga chat na ito. Sabi ko nga di ko alam. Parang may pagbabanta ba yung masasabi? Yung ganun. Sabi niya kasi pag yung parang pag nakita, may chat sa doon yung parang pag nakita ko yan si Ninya madali kong mauuto yan. Parang ganun. Parang yung galit sa tatay, sa kanya ibabaling. Sa kanya ibabaling yung galit ng tatay. Sa tatay niya. Sino kaya po yun? Pati ako nagagabahan talaga ako sa inyo Hindi nga, pero sa ngayon ate Ninya, huwag ka muna maglabas-labas dito sa may lugar ninyo. Okay. Ha? Kung wala kang kasama. Ano? Kasi hindi natin alam guys mamaya itong tao na to may personal na galit talaga kay tatay. O baka mamaya, ang iniisip ko pa nga, baka ginagawa niya lang reason yun, baka may galit siya kay ate Ninya sa pagpapakulong doon sa tatay. Di ba? Kasi ang laswa ng sinend niya sa akin yung ari niya. Para pong pateho, parang naroon po sa TV. Gustong patayin din. Kasi guys, nag-send sa akin siya ng maselang picture. Tapos alam niyo yung sabi niya, pwede na kaya yung ganito kalaki para kay ate Ninya. Kapag na-identify natin kung sino ito, pwede kayang
Pwedeng sampahan ng kaso? Yung ganyan? Ha? Okay po. Kasi babay ho yun. Baboy talaga eh. Hindi ko pa nga, mamaya papakita ko sa kanila. Nagdadrive ko sa kanina eh. Siguro baka bilhin nila eh. Yung ginamit niya guys na account is dami. Kasi chinek ko yung account niya, 2025 lang ginawa tapos 64 friends lang. Kung nanonood, matik nanonood yun, alam niya eh. Kung nanonood man siya, mag-ingat po kayo sa ganyan yung gawain kasi baka sasampahan po namin kayo ng kaso kapag ganyan. Kasi pagbabanta yung ginagawa mo eh. Na pwede ka naming sampa ng kaso. Gusto mo ba makita? Gusto mo makita yung chat? Okay lang. Patingin. Sige mamaya, titignan ko kung may signal dito, papakita ko sa iyo. Pero yung masilang picture, huwag mo na titingnan ha. Hindi ba na-identify yung gano'n? May number ba yun? Na ginagamit pag naggagawa ng Facebook? IP address yata. Ha? IP address. Kasi kung matitrace sana yun guys, pwede yun. Kung may number na inilagay din sa Facebook, hindi ko pa na-check yung niya, yung information niya. Basta yun lang, hatiin niya ha. Mag-ingat ka man. Kung yun man ay nagbibiro o totoo, hindi mahirap na din kasi, no? Mas maigi na yung secure po kayo, no? Kung yun man ay biro o totoo para sa kanya yun, o totoo may nagawa yung tatay mo na ganun, at least mas mabuti na rin yung secure kayo. Huwag kang lalabas muna na hindi kasama sila Ate Lindy, sila kuya mo, kami. Ano? Pero sigurado ka wala kang alam na nagawa ng tatay mo ng mali. Ano po talaga. Kasi ang iniisip ko din, paano kaya si Tatay Tony makakagawa ng ibang, pero hindi natin alam. Kasi lumalabas din naman siya papunta dito eh. Di ba? Kasi si Tatay Tony, takot yan lumabas sa labasan, di ba? Nung panahon na nandito siya, sinabi ng mga nilati, na takot yung lumabas si Tatay Tony kasi nga baka siya ay bugbugin ng mga tao kasi nga alam din ng karamihan dito sa barangay yung ginagawa niya sa anak niya. So takot si Tatay Tony na lumabas dito sa area. Kaya napapaisip din ako kagabi, paano kaya ni Tatay Tony magagawa yung sinasabi niya na may nagawa sa kanilang mali, hindi nga lumalabas yung tao dito. So possible, taga dito din yan. Di ba? Kung sinabi niya nagawa siya ng mali, si Tatay Tony hindi naman lumalabas sa labasan, laging dito lang. So possible, nandito lang din yan. Kaya yun na lang po, sana wag niyong ibaling sa anak yung nagawa ng tatay. Sabi ko nga, hindi naman siya yung tatay niya eh. Yung kasalanan ng tatay, sa tatay lang yun. Hindi naman pagkasalanan ng tatay, kasalanan na din ng anak. Diba? Grabe. Kaya atin niya, ganito na lang. Pati yung si anak mo, sabi-sabihan mo siyang huwag mo na maglabas-labas kung saan baka naglalayas yung anak mo. Sino po? Si Ninyo. Si Ninyo ba lagi lang nandito? Minsan po nagpapaalam, sabi po pupunta daw po sa kanya pong klase, gagawa pong assignment kahit hindi po. Hindi ko lang po alam kung saan. Saan yan pumupunta? Dito lang din ba? Hindi ko lang po alam, parang palabas po doon. Okay, sige. Ganun na lang gawin natin niya. Kaya dapat ngayon pupunta kami ng Batangas City. Kaya dito ko naman na idiniretso sa'yo para masabihan kita. Baka mamaya, makaisip ka lumabas dyan. Mamaya totoo yung sinasabi. Tapos may auto-utuin ka dyan. Tapos kung anong gawin sa iyo. Kami concern lang kami ate ninyo sa iyo. Kaya sana huwag ka muna maglabas-labas ha. Opo. Okay. Sige. Kaya salamat po sa payo. Oh, wala yun. Kasi ngayon ko lang talaga nalaman ganyan. Talagang may gaba, takot. Hindi na muna nga akong luwapan. Anong gusto mo sabihin sa kanya kung nanonood? Kung wag mo naman sana gawin talaga sa akin. Hindi naman po akong may kasalanan dito. Yung tatay po. Sabi ko nga po, ayaw ko na muna mag-asawa sa
Lahon to. Mahirap kasi. Oo, naku kasi po magpalaki sa bata. Hindi parang binabasted mo na si Rans niyan. Kung ganun. Hindi, pinatawa lang kita kasi natakot din siya. Hindi ko nga alam kung paano ko sabihin kay ate niya eh. Iniisip-isip ko na habang nagdadrive, paano ko sabihin na hindi siya matatakot. Eh, kailangan nating sabihin kasi syempre paano siya mag-iingat kung di niya malalaman. Wala po dito yata alam yun. Ha? Wala po yata alam dito. Paano walang alam dito? Wala pong alam yun, sabi ninyo. Walang sa akin. nakakaalam? Opo. Nagulat nga po ako. Kami din eh. Ang tagal-tagal na namin nag-vlog dito. Ngayon lang may ganyan. Dahil nga nakita kanya kahapon siguro. Nung pagtawid mo sa may trangka. Kasi kahapon guys, makita niyo sa video yun. Sabi natin niya kahapon, magpapaiwan na sila. Mauna na daw kami. At binigyan ko sila ng pera. Then sabi ko, bumawas sila doon. Mamasahe sila ng tricycle. Kung gusto pa nila mag-stay doon sa kainan. Kasi malapit na dito yun. So, kahapon siguro, nung wala na kami, ipagtawid natin niya kahapon, baka dun siya nakita kahapon. Kaya nakaisip mag-chat ng ganun. Hindi natin alam, guys, kung nantitrip baga itong tao na ito o totoo. Sabi ko nga, trip man o totoo, kailangan nating pag-ingatan sa atin niya. Wala namang mawawala sa atin niya kung magiging, ano siya, maingat. Grabe kasi yung papa mo, no? Hindi natin alam, mali mo nga, totoo. May nagawan pala ng mali dyan si papa mo. Okay, sige. Ate niya, bibigyan kita ng ano para ano mo yung bumili ka ng gamot, ha? Dagdag mo sa allowance niyo tapos bilang mo siya ng gamot. Huwag mo kalimutan. Saka po, magpapabili po ako sa ating lagaro. Regalo nino. Sa school po. Nino. Kaninyo po sa Kaliya. Magkano ba yung regalo nila? Hindi, Kaliya yata eh. May 200 ho, pati ho kaninyo. Isininyo daw po damit. Yun po ang nabunot po sa kanya. Huwag mo nang bawasan yan. Oh. Bilang mo ng ano, bilang mo ng regalo. Huwag mo na ibawas dyan. Bilang mo siya. Importante, gamot ni ano ha. Huwag mo kakalimutan. Alam mo ba gamot niya sa ubot sipon? Magpapabili na lang po. O kaya nga, paano mo ipapabili kung ano, hindi mo alam mo Alam bibili? naman po, Ate Ethel. O sabihin na lang ni Ate Isel yung para sa months niya ano. Pag May ano ba siya? May sipon ba? Wala. sipon ho. Tsaka ubo? Opo. Okay, alam na yun. Kapag sinabi mo naman na ubot sipon, alam na nila yun. Ano po kayo, pasibo na? Ha? Pasibo. Hindi ko pa alam Ate niya kung kailan, anong araw kami Kasang daho kayo tutuloy. ngayon? Dapat pupunta kami Batangas City. Mananggas. Oo, okay, Kuya Jonas. Kaso nga lang, sabi namin kailangan ka namin pagsabihan. Kaya dito kami dumiretso. Okay lang po, nagpapasalamat talaga po ako. Nasabihin talaga po po ako. Oo. Kailangan mo mag-ingat No? Opo. Akala ko po papakita ninyo. Sige, mamaya, titignan ko kung may signal dito. Doon po sila nag-ano sa daan. Saan? Doon po Yung sa cellphone tapat ninyo sa sakyan. Doon pala yung sa sasakyan. Sige, mamaya papakita ko sa iyo. Pati kay Ate Lindy, i-send ko nga kay Ate Lindy yun para malay natin yung profile na gamit dun. Parang iba kasi parang tinrap lang yung picture Kung yung picture man dun, malay natin yung talaga yung nagamit niya. O di baka kilala nila Ate Kasi po, Lindy. yun naman po kami nagtawid. Papasok na doon sa may sasakyan. May buwaba pong isang matanda. Kalala ko naman ho, hindi ko na lang sasabihin. Sabi kung saan daw po kami galing, sabi ko naman po, di lang po, kumain po dyan. May nagtanong sa'yo? Apo, matandang lalaki. Saan ka na ining? Pauwi na ho kami sa amin. Tapos uteta na. Yun lang po. Sabi ko, uwi na ho kami. Wala nang ibang kumausap sa'yo kahapon? Maliban doon sa nagtawid sa'yo tapos yung lalaki na yun? Wala na po. Sige, kaya mo. Makakasakali na lang matrace natin pwede natin. Kung matrace natin, ipatawag natin sa barangay. Ipapatawag na lang namin sa barangay. At hindi po ninyo kita mukha. Hindi kami sigurado kung yun talaga yung mukha niyang ginamit sa Facebook. Kung yun talaga yung mukha niya. Kapag na-trace po namin kayo, papatawag ka namin sa barangay. Ganda nga pong makita ko para maaling ninyo na kalala ko pala. Kasi wala talaga po akong matandaan. Kasi 'di ba dapat hindi mo dapat sinasabi yung mga ganun. 'Di ba?
Kasi para ka nagbabanta nun eh. Okay, sige. Titignan ko din sa sasakyan kung ano, tapos papakita ko din ngayon kay ate, Lindy yung tsura, baka kita niya. Nandiyan ba sa ate Lindy ngayon? Hindi ko nang po lang. Baka naman po. Okay. Sige. Mag-ingat na lang kayo ha, ate Ninya. Apa. Itong anak mo, intindihin mong gumaling yung nararamdaman niya, kawawa naman, gumaan na yung anak mo. Huling nabuhat ko to eh, nandun pa eh, baby pa. No? Ni ngayon, ayaw ko kasi siyang buhatin kasi medyo takot sa akin yung bata eh. Umiiyak kapag inaano ko. Sige, huwag mong kalimutan, sikasuhin mo agad ha. Kailan uli ko kayo babalik? Ha? Kailan? Di pa nga kami naalis, babalik agad. Si Kuya Aris, nandiyan pala eh. Opo, yun. Tawag ka eh. Ginagawa, busy yata si Kuya Aris ngayon. Nahihiya rin po. Nahiya siguro. Gusto ko siya sanang kausapin tungkol dito sa bahay niya. Kung ano bang pwede nating masimulan na o ano. Kasi din eh, kumbaga wala silang kusina. Saan sila nagkukusina? Pag po gagawa daw po, doon daw po sa may yata, may luyang yun. Kasi po, pag po dito, masyado po malaki, nakakahiya daw po sa inyo. Saan daw gagawa? Dini po nga sa Ngandura. Saan yun? Ano po? Doon nagagawa ng ano? Damo-damo. Diyan na lang daw gagawa? Baka ito lang, parting ito. O di bakit hindi na lang dito? Sa harap na lang nitong pintuan. Masyado naman daw po malaki. Okay, kung ayaw nila ng malaki, pwede naman dito, sa harapan ng pintuan na yan. Di ba? Dito, sa harap ng pintuan na to. Kusina, kaysa naman nasa gilid. Ang pangit naman kung nasa gilid. Dito na lang, sa harapan ng pintuan na ito. Ha? Yung matga po, kailan po Si Kuya Mark, baka bukas makapagbaba na kami ng materyales doon. bukas. Kasi si Kuya Mark din naman ang gagawa doon eh. Yun po, katulong. Hindi ko alam kung sinong kukunin niya. Tsaka yung paggagawa kasi doon ni Kuya Mark, atinin niya, lang, kapag wala lang siyang gawa. Kasi alam mo atinin niya, ang plano kasi namin doon kay kuya mo, kumbaga, if in case lang na sila ay paalisin na doon sa may tinitira nila, pero matagal na panahon pa yung mangyayari. Kumbaga, may nakaabang lang, kaya hindi namin mamadaliin yun na matapos agad-agad, na pipursayang matapos agad. Kasi in case of lang yun na dumating sa point na kailangan na silang paalisin, may malilipatan sila kuya mo. Hindi naman kawawa. Buti kung okay sa'yo dito. Patire mo sila lahat dito. Okay naman. Siksika naman kayo dito, ang dami nyo. Hindi kayo kasya dyan. Kaya ginagawa namin ng paraan na sila hindi naman kawawa pagdating ng araw. Sabi nga po namin magkakapatid, pwede nga po isa dito bahay pa. Nang po ayaw po, kuya nga. Sino may ayaw? Kuya Mark. Kasi nga, yung trabaho ni Ate Charmy, napakalayo na dito. Doon kasi siya may hanap buhay. So kawawa naman sila kung wala silang hanap buhay dito. Siguro kung may hanap buhay dito, gustuhin naman nila. Sino ba nga ayaw na kayo ay magkakalapit, di ba? Punta ako ngayon doon kay Ate Lindy tsaka kay Kuya Aris, kausapin ko kung ano yung gusto niya. Kung gusto niya kung nalalakihan sila dito, wala namang problema. Ito kasi guys, walang sponsor to. Kusang loob lang natin. Kasi nga, natuwa din ako doon sa pagkup-kup nila kay Ate Ninya, noong mga panahon na walang matuluyan. Binuksan nila yung tahanan nila para kay Ate Ninya. So, na-appreciate ko yun kahit na hindi naman ako yung tinulungan. Para sa akin, yung tinutulungan ko, binubuksan nila ng pinto. Bilang kapatid, kahit na hindi naman kasi lahat ng kapatid ay ganun, mag-open, di ba? Pero si Kuya Aris din, binuksan nilang mag-asawa yung pintuan para kalahati niya. Kaya natuwa din kami. Sakita ko din yung pagiging mabuti nilang tao. Kaya, ayun, sabi ko, paggawa natin, tulungan din natin sa request. Ano request nila noon? Ano yung request nila noon? Noong una? Sino po? Ano yung unang papagawa dapat? Sino po? Hindi kusina. Ano po? CR. Oo, kubeta dapat kasi wala sila noon. Pero yun nga, nag-request sila na wag na lang daw yun. Kuya po, doon po nagsisiyara ang ate Isil doon. Wala kasi Nahihiya rin naman po. Wala kasi sila nun guys. Wala sila nun. Kasi gusto ko sana yun para hindi sila, magkaroon sila ng sarili. Pero request nga nila sa atin, wag na daw yun. Ano na lang, paggawa na lang daw sila ng kusina kasi sira na yung kusina nila. Kawawa din to guys, akala lang natin okay sila Ate Isil dahil may simentadong bahay. Hirap din po sila guys. Kasi si Kuya Aris ay ano lang naman kumbaga nangangamuha lang din naman sa trabaho, hindi laging mayroong project.
Di ba? Si Ate Isil naman, anong ginawa na Ate Isil para matulungan din kayo? Bigil po sa magtinda. Tumigil sa pagtatrabaho. Ano ba trabaho niya dati? Nagtitinda po. Nang? Doon po sa Ate Ana doon. Isda, gulay, lahat po. Marami kasi pong tinda doon. Nagsimula siyang tumigil nung nag-aasikaso na tayo kay papa mo. Di ba? Opo. Tinigil ni Ate Isil yung hanap buhay niya, kabuhayan nila para kay Ate Ninya. Kaya nga po gusto ko talaga po matuto. Basta nang talagang gusto ko matuto sa akin para po ang tao po hindi asa sa akin lahat. Magkukusa po ako ng trabaho. Kasi nakakahiya din, ano? Na yung mga taong tumutulong sa atin ay naabala, kagaya nila Ate Isil. Kagaya po ninyo. May lakad pala kayo din, pa po kayo na Okay lang naman yun. Sa amin okay lang kasi trabaho namin to. Pero yun nga, yung mga karatig mo dito na may mga pamilya din, mainam din naman na yung mga bagay na para sa pamilya mo, ikaw na yung gagawa sa susunod. No? Tamayin natin niya. Ganyang kapositibo dapat yung gusto namin. Positibo ka sa buhay. Kaya nga po, sabi ko nga po kang Otoy, magpabait ka sa lahat po, tulong sa atin. Kung hindi gawa ko yung Marcos, wala tayong bahay. Kaya po, sa Kuya Marcos po, nagpapasalamat talaga sa lahat. Kasi po, kaya po sa Kuya Marcos po ako nagpapasalamat. Kasi po hindi ninyo rin po ako matutulungan kung hindi po ninyo po ako nakita. Oo. Sa amin po dating tahanan. Pero kagaya nga nasabi ko sa'yo, pinakauna, kay God, ano, kung gusto mo man kaming pasalamatan, hindi naman kailangan, pero pangalawa lang kami. Ano? Then, nandyan din yung mga kamag-anak mo na tumutulong din sa iyo. No? Pasalamatan din natin sila. Pati yung mga viewers, mga sponsor natin, pasalamatan natin sila lahat. Okay? O sige, pupunta kami kay Kuya Arcia, kay Ate Lindy, ha? Kakusapin ko tungkol din dun sa anak mo. Ha? Okay, siguro ano na lang, ganito na lang. I-send ko kay Ate Lindy yung chat at picture doon sa kanya mo na lang tingnan. Ha? Kasi wala kaming wifi dito, wala internet eh. Opo, Ha? sila po meron. I-send ko, tapos tingnan mo sa kanya. Punta na lang po ako. Okay, sige. Send ko kay Ate Lindy. Okay. Saan na ba si Kuya Aris? Nandito lang kanina. Kuya Aris? Kuya Aris? No, wala. Lumabas yata. Usapin ko na sana dun sa ano nila. Ay, saan? Ay, hindi pala si Ate Isil eh. Si Mundo? Ay, kamusta Ate Isil? Ito, okay lang. Kakusapin ko sana si Kuya Aris kung ano binabanggit natin ninyang ano dito lang daw sa gilid itatayo. Yung kusina. Oo, dyan. Bakit sa gilid? Hindi ko lang alam kay Aris din. Sabi nahiya daw sobrang laki daw ng likod. Oo, malaki yun. Eh di kung ganun, eh di pwede namang doon sa may harap ng pinto. Bawal ba doon? Hindi ko lang din alam. May trabaho ba si Kuya Aris ngayon? Ngayon wala at naulan. Pero bukas kung sakali. Hindi ko lang alam din. Hindi, ano na lang, may proyekto sila ngayon. Patapos na to yun. Patapos na. After kaya ano may trabaho siya ulit. Wala. Wala pa naman. Eh di baka doon pwede na siya magsimula. Siya, sige. Kay, Ha? Tapos ano ba pwede kung gano'n na lang, ang gawin na lang niya yung harap ng ano nyo, doon na lang siya kumuha. Kasi kung sa gilid, di lalabas kayo ng pitas, pupunta pa kayo doon. Di ba? Hindi kagaya kung nasa tapat na ng pinto. Tapos pwede na niya akong bigyan ng estimate. Siya, sige. Ha? Alika dito Ate Isil. Parang ako yung may-ari ng lupa at saka ng bahay. Parang ako yung grabing radyo naman yung Ate Ninyo, lakas naman. Oo. Kung ito ay masyado malaki para sa inyo, pwede naman dito eh. Dito ay kumuha oh. Sa tingin mo? Ano yan, maghihilayan kasi na siya sa space. Okay. Saan ba ang plano sana? Alin dito? Dito lang. Diyan lang. Etong dito pa ganito. Nanghinayang siya. So paano ang punta nyo dito sa kusina? Baka mag-o-open siya na Dito. pinto. Okay. Di sige, kung yan talaga yung plano nyo, nanghinayang kasi space dito, kayo naman po masusunod, bahay nyo po yan. Sige, tas bigyan niya ako ng estimate. Sabihin mo po sa kanya, yung semento ay hollow blocks, mga 2 patong. Kasi mas malaki ang metal cladding kumpara dun sa ano. No? Tapos anuhan niya na ng kung anong gusto niyang pagkabitan nung metal cladding na iyan. Ha?
estimate niya sa akin. No? Sige. Sige, ha? Salamat. Walang ano man. Sige, para makausad din kami dito. Sige po, walang ano man. Grabe si ate niya magpatugtog. Lakas oh. Parang pampistahan yung tugtog. Lungkot na lungkot pati ng tugtog. Andiyan po kaya si ate Lindy? Yung paalis sila kanina at mamimili ka na kanina. Okay, possible wala dyan. Thank you. Sige po. Naku, wala ata si... Ay! Ate Isil! Kung wala si Ate Lindy, sa inyo lang ako magsasabi. Kung sakali po Ate Isil na may nag-offer kasi sa amin na sininyo pwede daw ipasok dun sa pinagdala nila dati sa mga Madre. Tingin mo kaya kung hindi talaga magagawa ng DSWD na madala sa kung saan, ayun talagang gusto ng magulang eh. Ano? Hindi talaga niya kaya na mapabait yung bata eh. Kung sa tingin mo kaya pwede kaya yun. Para sa akin, kung gusto din naman niya, gusto niya. Kasi siya yung nanay eh, di ba? Sabi nga niya mas gusto niya mapalayo ngayon kaysa daw makita niya nakakulong balang araw. Tama naman. Tama nga talaga, di ba? So sa tingin mo, di ko alam eh, sabi ko nga, siya naman talaga magdi-decide, hindi na kailangan sabihin sa relatives, pero alam naman natin yung sitwasyon ng pag-iisip niya. Kaya sabihin ko din sa inyo, bago kami pumunta dun sa mga Madre. Pwede, okay lang naman sa amin. Kung yan naman ang gusto, kasi sa totoo lang, tuwing umaga, ang ingay eh. Nagsisigawan sila. Si Ninya. Kung ikaw tatanungin ko ate, sino mas may problema? Si Ninya o si Ninyo? Si Ninya kasi tulad yan, konting nagagalit talaga siya kay Ninyo. Kasi ang sabi niya sa akin, alam mo ba ate, iniisip niya talaga ang tatay, nakikita niya daw talaga si Ninyo sa tatay. Hindi niya mapigilan yun. Hindi niya. Kaya siguro yun din ang rason niya na, oo. Kaya mainit lagi ang dugo niya. Pero kay Ninyo naman, anong problema naman? Si Ninyo, talagang sobrang tamad talaga. Ako nagagalit lang ako ng isang araw. Sabi ko, pinagtutungga na kanya, ina, hindi man lang bibit-bitin yung timba. Sabi ko, sabi ko nga, Ninya, magalit ka na sa akin ha. Pag hindi talaga si Ninyo sumunod, lagot talaga siya sa akin. Sabi ko pa nga ganon. Sabi ko kasi, tingnan mo yung CR, yung isa kong anak, talagang nag-iigib yun. Sabi ko, mas matanda si Ninyo kaysa kanya. Pero itong si Ninyo, wala talaga. Hindi, yung akin hindi ko inuutusan, nakikita ko na lang yan, naigib. Si Ninyo, pagdating sa bahay, kakain, wala na, nanonood ng TV, Lalaro. lalaro. Grabing tamad pala talaga niya. Umaga na ginagawa, kaya minsan sila sabihan ko, ang tagal ng maghapon, pero bakit umaga mo yung ginagawa? Pero tingin mo kung itong bata ay sumusunod sa nanay niya, hindi naman magagalitan lagi. Yun. Hindi naman. Hindi. Tapos Mabilis umiinit yung ulo niya bukod sa nakikita niya kasi nga hindi siya sinusunod. yun. Tamad. Okay, so ang pinaka main problem nasa bata talaga. Kaya mainam siguro na dalhin talaga sa ganun. No? Andun pa rin yung malikot yun. Sabi nga natin niya, hindi daw nagbabago Nakita eh. ng anak ko. Kung hindi nakita, inay. Nakita ko si Ninyo buklat ng buklat daw dun sa higaan ni nanin niya sa unan. Anong kinuha? Pera inay nung nakita ko, binalik niya. At sinabihan niya daw na ba't mo kinuha yan. Grabe talaga na talaga sa katawan na ng bata. Sabi nga namin, siguro sakit na yun. Yun ang dapat magamot talaga doon sa bata na yun. Sige, banggitin niyo din po kay Ate Lynn, hindi kung magkausap man kayo, sige, ha? mamaya, hindi ko lang alam kung anong oras. Tapos kung okay po kay Ate Lynn, sa kanilang mga relatives, kasi mahirap din naman na kay Ate Ninya ko lang hihingin kasi nga yung pag-iisip niya, ganyan. Pero kung may din po, permission din ng mga kamag-anak, pupunta kami doon. Magpapasama kami doon sa gustong sumama sa amin. Mas gustuhin din ninyo. Oo, kaya nga po. Sige kasi po ha. Napipikon na rin Napipiko na. Tapos yung mga tao nga dito ate, ang iniisip ko, nagrereklamo din yung mga nanay. Oo, ito na. Kaya baka kailangan talaga natin gawin yun. Ha? Sige po. Balitaan nyo ako ha. Sige. Kung papayag sila. Sabihin ko kayo. Okay po. Sige, punta na kami. Labas na tayo guys. Kasi ngayon ko lang din naisip yung offer na yun. Na parang nag-sync ulit sa isip ko na may nag-offer nga pala ng ganun. Bakit hindi natin i-grab? Kasi mukhang makakatulong sa bata yun eh. Kasi nga unang-una yung pagreklamo ng mga parents dito, delikado. Baka mamaya hindi matansya yung bata, masaktan na din ng mga magulang. Di ba? Hindi na nila maisip na possible din sila magka-problema kapag ganun ginawa nila. Pero alam niyo naman, ang magulang kapag nasasaktan din ng bata, minsan di rin makapagpigil. Kaya yun ang iniiwasan natin.
Kaya siguro, since wala si Ate Lindy din dito, mabanggit naman ni Ate Isel, di ano na natin, i-push na natin na makapunta tayo ng kumbento. Kasi may magsasama naman sa atin, napin ko na lang sa Messenger, then pasama tayo magpunta doon, dali na natin yung bata. Tingin ko papayag yung bata kasi gustong gusto niya umalis nung ang dadalhin siya sa Boys Town, payag na payag yung bata nagre-request lang na tapusin daw yung Pasko. Kung ganun din, hindi baka papayag naman yung bata. Gawa natin ng paraan guys para mabukasan yung problema, diba? Problema natin niya. Tapos na tayo sa ano niya patapos na tayo sa tatay niya, sa bahay nila problema. Yung ngayon nasa procedure na siya ng pag-aaral na pinoproblema niya na matuto. Then ito na lang talaga yung bata. So sana maano natin, matapos na tong problema na to, magawa natin ng solusyon para maano natin, makausad tayo, no? Okay, abangan nyo na lang pala yung magiging proyekto natin kay Kuya Mark, then dito kala Kuya Aris. Tulungan lang din natin sila sa abot na makakayanan ng team natin, di ba? Kasi naman deserve din naman nila. Mabuting tao din naman sila, di ba? Okay, so ngayon, anong masabi nyo? Good idea ba? Madala? Oo naman po dito. Kasi ito si JM, tinakausap ko kanina kasi sa Kristan, no? Sa tingin mo, JM, kapag ka nasa loob ng kumbento, tinuturuan talaga ng mabuting asal? Opo, magagabayan po. Kaso nga lang po minsan nasa bata po talaga. Nasa bata pa rin, nasa kanya pa rin nakasalalay. Opo, nasa kanya rin. Pero yung tamang pag-guide, nandoon naman. Opo, nandun naman po. Okay. Ano ba ang Sa experience ko rin. sa experience mo? May mga madre din ba doon sa pinaganon mo? Wala po Mga pari lang po yung Pare lang. Opo. Pero yung mga pare, ginaguide nila yung mga sakrista nila. Opo. Oo naman po. Tapos ang tanong ko nga kay GM, kung lahat ba ng sakristan ay pinag-aaral? Sabi nga ni GM, depende. Opo, Kung depende po. mapipiling scholar, ganun. Opo. Okay. So, andito na pala si Kuya Aris, Ha? Si Kuya Aris. Okay. So, yun, si Rans, hindi naman to nagsakristan Sakristan. Okay, maraming salamat guys, and God bless sa lahat. Please support nyo po yung mga video natin, and please pag-pray natin sa atin ninyo na maging safe sa mga gantong mga senaryo na pagbabanta-banta na ganyan. Kapag po nalaman natin to, patawag natin to para hindi siya mag-isip ng ganyan. Hindi po si ate niya, si tatay niya, tandaan po natin yan. Okay, God bless sa lahat. Supportan nyo din Commander Marcos, Soran CB. God bless po. Angels from above.